At kung kayo'y mga baguhan pa lamang sa aking channel guys, pag-pindot lamang ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ina-upload ko sa aking channel sa YouTube. Intro muna tayo guys! What's up guys? Welcome to my vlog. Welcome to Alien Eric channel. Colonel Eduardo Asierto, the former Deputy Director of the Philippine National Police Drug Enforcement Group, is present in Zoom and has requested this committee to allow him to make presentation. So, COMSEC and the Secretariat, can you please Colonel Eduardo Asierto, are you on Zoom already? Magandang umaga po, Mr. Chairman. Pakiayos nyo lang yung volume. So, Colonel Asierto, para lang ma-aware kayo, yung aming previous committee hearings dito sa Committee on Dangerous Drugs, House of Representatives, ay nagkaroon ng isang motion na imbitahan kayo, no, na mag-appear dito sa committee ito to shed light on the alleged involvement of a certain Mr. Michael Yang, who was allegedly identified as a drug lord. Dahil meron ho kayong mga interviews, meron ho kayong mga social media posts na kung saan meron kayong binabanggit na Mr. Michael Yang, no? Gusto lamang pong malaman ng committee ito kung parehas ba yung Michael Yang na ating pinag-uusapan, na kung saan meron kaming nakita sa aming investigasyon dito na a certain Michael Yang na nagmamay-ari ng isang korporasyon ay konektado doon sa Empire 999 na korporasyon din na kung saan siya ang nagmamay-ari ng warehouse dyan sa Mexico, Pampanga, na meron pong naglalaman po ng 560 kilos of shabu. So dahil po sa information na nakikita at naririnig namin na inyong sinasabi sa inyong mga interviews, gusto namin matanong kayo directly. So we will allow you to make your presentation and then allow us as well to propound questions after you make your presentations. Okay po ba yan? Opo, Mr. Chairman. Okay, maraming salamat po. So please proceed with your presentation. Ay, by the way, pwede ho namin kayong i-place under oath para ho lahat po ng inyong sasabihin sa committee ito ay pawang katotohanan lamang po na inyong sinusumpaan. Opo. Okay. COMSEC, please administer the oath of Colonel Eduardo Asierto. Please raise your hand, sir. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry? Yes, Thank I you. do. Thank you. Thank you very much, Colonel Asierto. Please proceed with your presentation. Kung pwede po sana magbigay mo na po ng opening statement. Oh, yes, please, please. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Ako po ay isang pulis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungang masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po
ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at ang mga kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote at malamang patay na si Perote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-impluwensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila de Lima. Nanalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang aking kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Gusto ko pong ilinaw ang aking mga nalaman sa atraso sa bayan nila Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Gusto ko din pong bigyan linaw ang mga akusasyon na ibinabato nila sa akin ni Duterte at mga kampo nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano tayo niloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa akin ng mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong ginukot o ipinaransom ng mga drug personalities. Lalo na ang mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jing Ik-jo. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Bongo Laboratory. Mamaya bibigyan linaw ko ang mga intelligence report ko. Ang dahilan kung bakit ako ginigipit ni Duterte. At bibigyan linaw ko din yung raid namin sa Davao noong gabi ng December 31, 2004. Hindi ko alam noon papala tayo pinagloloko ni Duterte. Ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Sinabi ko na ito dati. Ako ay nalulungkot kasi umabot ng ilang taon bago ko maihalad ang aking panig. Noong 2017,
lumapit ako sa Senado kay Senator Gordon noon upang ilantad ang aking intelligence report. Pero imbis na ako ang pakinggan, itinago lang ang aking report at hindi isinapubliko. At ako pa ang pinalabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Hindi siya nakinig sa akin kung ano man ang dahilan niya dahil sa pagsipsip niya sa noon kay Duterte. Si Duterte ang pinanigan niya dahil sa kanyang railroaded Senate investigation laban sa akin. Ako ay wrongly nadiin at ako ay kinasuhan. Ginawa akong drug lord kahit ako ay nagtatrabaho lamang. Sa totoo lang, kung hindi tinago ang intelligence report ko kay Michael Yang at Alan Lim, baka hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila. Kasi si Atty. Duterte, mga alipores niya, ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. At nung beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Noong una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late after sa opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. So may hearing na nangyari doon. At nag-oath ako doon. May minutes pa nga yun, hearing na yon. Yung pangatlo, nung scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natinan, may media. Subalit hindi ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking intelligence report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako at takot po ako para sa aking buhay. Tao lang po ako. Siguro naman po ngayon, nakikita nyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan at ang kawalang hiyaan ni Duterte. Sana ma-dismiss na po yung kaso na ipinail laban sa akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang kumikit. At sana panagutin na po natin si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, at Oscar Albayalde sa kanilang mga kasalanan sa bayan. Handa po akong tumulong para sila ay mapanagot. Umasa po ako na sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging accountable na
ang mga tunay na nagkasala sa bayan, si Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa. Ibinenta tayo ni Duterte sa China. Siya ay taksil sa Pilipino. Si Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang puting ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Fajardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis. At tapat sa kanilang tungkulin. Si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril at napatay sa Bulacan. Si Director Fajardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Si Captain Perote hanggang ngayon nawawala at patay na. Humihingi ako ng pasensya sa mga pamilya, sa pamilya nila dahil namatay at nagdamay sila sa akin. Uulitin ko, sila ay inosente at matitinong pulis. Ako din po ay inosente. Ginawang punching bag at pulgay ni Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa dahil sa bata nila si Michael Yang. Humihingi din ako ng pasensya sa ating mga tauhan na naipit din sa pangyayaring ito. Sorry kung naipit kayo sa serbisyo ninyo. Meron po akong time lang para i-present mamaya. At ako din po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan. Pwede ko na pong i-present yung aking timeline. O sige, medyo mahaba yung inyong opening remarks sa gasyon na binitawan nyo. Kami ho dito sa committee ay gusto lamang namin malaman yung katotohanan dito sa iniimbestigahan nating Shabu na kung saan maaring merong link yung a certain Mr. Michael Yang. At hopefully, yung inyong mga sinabi kanina ay meron ho kayong mga ebidensya na maaring ma-share sa committee ito para mapatunayan po natin na ang inyong binitawan mga seryosong mga aligasyon ay kaya pong panindigan. So we will now give you time to make your presentation and pagkatapos po niyan ay kami po ay magtatanong sa inyo. Yes, you may proceed. Opo, handa po. Magandang umaga po ulit. Ito po yung aking timeline. Sisimulan ko po ito dun sa December 31, 2004 kung saan ni-raid namin yung Shabu Laboratory sa Davao, sa Domoy. Nung panahon na yon, ang identified lang namin ay si Alan C. Kasi siya yung lagi nagpupunta sa laboratory. Si Johnson Chua na identified na owner at financier ay hindi namin nakikita na pumapasok sa laboratory. Pero yung bahay niya, alam namin kung saan, sa Davao City. Pero during that time, hindi namin siya kilala. Si Michael Yang naman ay hindi namin nakita during the surveillance sa Davao noong December 24. Nagsimula po kami mag-surveillance sa Domoy is ng late October. At nag-full-time kami ng full-time surveillance noong November hanggang December hanggang sa dismantle namin siya.
Si Michael Yang, talagang hindi siya nakita ron. Hindi namin siya nakita. Kasi ang participation ni Michael Yang during that time is siya ang sumalubong ng 2 container ng mga equipment at chemicals na galing ng Pulyok Port sa Cotabato City. Siyang tumanggap, siya nag-ayos, at siya nag-atid sa iba-ibang lugar. Hinatid niya sa Cagayan de Oro at doon sa Domoy. Yan ang participation ni Michael Yang sa Davao Laboratory noong 2004. Noong April 2016, una kong narinig o unang nireport sa akin ng aking asset, si Michael Yang. Ipinakita sa akin ng aking asset yung picture ni Michael Yang, ni Duterte at ni Bongo sa loob ng eroplano. Yung pong nakikita nyo, yan po yung picture na pinakita niya sa akin. Ang sabi niya sa akin dito is si Michael Yang is laging kasama si then presidential candidate Duterte at si Bongo. Nung tinanong ko kung sino si Michael Yang, ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama sa Davao Laboratory. Nung makuha ko yan, April 2016, hindi ko masyadong inintindi kasi eleksyon. Pinabayaan ko lang yung information na yon. Pero at kasama doon sa impormasyon na binigay niya is si Michael Yang ay kasama niya si Alan Lim lagi o alias Ayong. Silang dalawa ang patuloy na nagtatrabaho sa illegal na droga. At sinabi rin niya na si Alan Lim o si Li Wenqiong o Wen Li Chen ay involved sa na-dismantle na Shabu Laboratory sa Cavite noong 2003. So ang ginawa ko is kumuha ko ng ebidensya. Ang ebidensya ang nakuha ko nung noong November 2016, alam na ni Chief De La Rosa during that time na si Michael Yang at Alan Lim ay may involvement sa droga. At ang sabi niya noon is imbestigahan mabuti, kumuha ng ebidensya. So, naghanap na kami ng ebidensya, nakuha namin ang court record ni Alan Lim o Wen Li Chen sa Cavite RTC. Ito yung desisyon ng kanyang kaso sa Cavite RTC. Na-dismiss ang kaso niya dahil by failure to observe Section 21 ng mga pulis. At ang presiding judge during that time ay yung NBI director ngayon na si Judge Jaime Santiago. At during sa validation na ginawa ko, inutusan ko si Captain Perote na maghanap ng tao na pwede pang mag-validate doon sa impormasyon na binigay sa amin ng asset. So noong August 10 to 12, bumiyahe kami ni Captain Lito Perote sa Davao City at kinausap namin nung isang informante para matanong kung anong involvement ni Michael Yang sa Davao raid. Nakausap namin siya, pinakitahan namin siya ng mga pictures ng iba-ibang litrato ng Chinese at during nung nire-review niya yung mga pictures, itinuro niya, isa sa mga itinuro niya ay si Michael Yang. Pero ang sabi niya, Sir, yan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon ang tawag mo? Sir, may tattoo yan sa likod na Dragon.
Tapos, tinanong ko kung anong participation niya. Sabi niya, sir, yan ang kumuha ng o tumanggap ng 2 container galing Pulyok ng mga equipment at chemicals para doon sa Domoy at yung iba dinala sa Cagayan de Oro. Sa huli, sinabihan namin yung informant na yon na patuloy na maganapan ng impormasyon tungkol kay Michael Yang. So, bumalik kami ng Maynila. Pagbalik namin sa Maynila, by September tumawag yung asset sa amin o tinawagan nila dito yung asset namin para tanungin kung ano yung na-discover niya. Ang sabi niya, sir, si Michael Yang pala malapit kay Presidente Duterte Bongo. Nakakatakot naman yata itong pinagagawa ninyo. Sabi ko, huwag kang matakot, hindi makita susunugin. So talagang na-confirm na si Michael Yang ay talagang malapit kay Presidente at kay Bongo. So gumawa na ako ng report. Ibinigay ko ang report ko noong September 2017 sa director ng Drug Enforcement Group para ibigay kay Chief PNP De La Rosa. Pero ito yung panahon ng Marawi siege. Hindi niya na ibigay at siya ay na-relieve at ginawa siyang regional director ng ARM, ng BARD. So, ibinalik sa akin yung report. Hinawakan ko lang. Then, nung December 2017, nalaman ko na si Alan Lim ay iniimbestigahan din ng anti-kidnapping group dahil sa involvement sa kidnap o ransom ng mga Chinese sa mga Pogo. Ang report noon kay Alan Lim is alias Ayong, kasi itong si Alan Lim ang dami niyang pangalan. Si alias Ayong ay siya ang nagpapacilitate ng payment ng mga ransom. Parang umabot na sa 120 million yung na-facilitate niyang payment. At nung mga second week ng December, nag-report ako, kinausap ko si General Cascolan at nireport ko sa kanya about yung aking report. Kasi sinabi ko sa kanya, mukhang hindi naman totoo yung war on drugs. Sabi niya, bakit? Kasi mayroong drug personality na malapit kay Presidente. Sinabi ko sa kanya na meron akong report at kinuha yung report ko. Ibinigay ko sa kanya the following day. Then, nung mga bago mag-Christmas, nalaman ni General Bato de la Rosa na meron akong report about Alan Lim. Ipinakuha niya yung report kay General Cascolan. So, alam na ni General Bato de la Rosa bago magpasko ng 2017 ang report ko. Pero wala akong nalaman o wala siyang official na ginawa. Pero nakarating sa akin na mayroong nag-report sa akin na kinonfront ni Chief PNP Bato de la Rosa si Alan Lim. At umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nasa report ko. Siya yung involved sa Cavite Laboratory noong 2003. Nung makatapos siyang kausapin si Alan Lim, ay hinabol siya ni Michael Yang para kausapin tungkol kay Alan Lim na mayroong bit-bit na bag na punong-puno ng pera. Bago mag-New Year, nagbigay din ako ng report
the same intelligence report kay Director Fajardo para ibigay kay Director General Aaron Aquino. Noong January, first week of January, ipinatawag ako ni DG Aquino para i-discuss ko sa kanya ang report. At in-explain ko sa kanya ang report. Kung paano ko nakuha, kung paano ko na-develop yung intelligence report, ano yung mga ebidensya, yung warrant, pati yung court record ni Alan Lee. At ikinuwento ko sa kanya yung ginawa ni Bato de la Rosa sa aking report. At ang sabi niya is, maniwala kang hindi niya tinanggap yun. Then, noong February 2018, command conference sa Cebu. Gabi, nung tinawagan ako ni DG Aquino para impormahan ako na naibigay niya na ang report ko kay Sap Bongo. Ang sabi niya is mag-prepare ako at kakausapin ako ni Bongo. Pero hindi ako kinausap ni Bongo. Walang nangyaring meeting. Nung walang nangyayari, dun sa intelligence report, kinausap ko nung February si Senior Superintendent Vic Danao. At alam kong malapit siya kay Presidente na baka pwede siyang magpakita kay Presidente. Kasi ang feeling ko hindi nakakarating kay Presidente yung report ko. So kinausap ko siya, nag-usap kami, binigay ko sa kanya yung report. Sinabi ko sa kanya yung tattoo, yung dragon tattoo ni Michael Yang. At ang sabi niya is, oh sir, meron ng tattoo yan sa likod. Inamin niya na may tattoo si Michael Yang sa likod. Pero wala rin nangyari. Walang feedback sa akin si Vic Danao. Lumipas ang panahon, umabot ng naupo si General Albayalde. Noong May 2018, nakipag-meeting ako kay General Albayalde. Ibinigay ko ang report ko. Ang sabi pa niya, meron ba akong picture dyan? Sabi ko, wala sir. Si Sir Bato lang ang meron. Pero wala rin nangyari, walang aksyon. Akong narinig. September 26, I was invited sa Senate Blue Ribbon hearing tungkol sa magnetic lifter. October 9, 2018, ito yung araw na ibinigay ko kay Senator Gordon yung report ko na hindi niya inaksyonan o tinago niya. Mas ginamit niya yung white paper na galing sa Malacanang na merong link diagram ang aking team. Noong March 2019, ito na yung lumabas na yung 10 million bounty para sa ulo ko. Yan po yung timeline ng aking report. Ngayon po, ibibigay ko naman sa inyo yung anong ginawa nila sa aking report. Una, si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ang unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang noong October 4, 2018 sa isang dinner sa mga opisyalis ng PMAAA. At ang sabi pa niya rito, si Michael Yang daw ay isa lang drug addict. At tinakot pa niya ako dito eh. Sabi niya, binabantayan daw ako ng China. Bakit kaya niya alam? Pinayagan kaya niya?
Then, meron siyang okasyon sa South Cotabato. Dito talagang dinaretso niya lang ang militar. Bakit daw buhay pa ako? At kung ano-ano pang sinabi na ni Duterte sa akin dito, nagbigay daw ako ng 1,000 AK-47 sa NPA. Puro kasinungalingan. Alam ni Duterte ang report ko as early as January o December 2017, pero wala siyang response. Hindi niya inaksyonan. At nung babalitaan nilang lalabas ang report sa Senate hearing, siniraan nila ako. Si Chief PNP De La Rosa, nung makita yung report ko, yun, kinonfront niya si Alan Lim personally. Inamin ni Alan Lim na siya yun. Kaya hinabol siya ni Michael Yang para kausapin. At sabi pa ni De La Rosa na nakausap niya ako noong 2016 about Michael Yang. Hindi kami nag-usap ni Chief De La Rosa about Michael Yang noong 2016. Ni minsan hindi kami nag-usap ni Chief De La Rosa tungkol kay Michael Yang. At wala din siyang ginawang aksyon dun sa report ko. Itinago din niya yon. Si Aquino naman, Director General Aaron Aquino, inamin niya na natanggap niya yung report ko. Inamin din niya na nag-usap kami. Pero ang sabi niya, nakalimutan niya kung kanino niya ibinigay sa Malacanang. Hindi niya maibigay yung pangalan ng opisyal na nakausap niya sa Malacanang. Nakalimutan niya raw. Napaka-importanting report. Makakalimutan mo kung kanino mo ibinigay. Director General ng PIDEA. Pero nung huli, inamin din niya na inigay niya ang case. Kay Bongo ang report ko. Si Bongo naman, ang ginawa niya, nagpagawa siya ng white paper laban sa amin. At ang suspetya ng grupo namin, si Colonel Ferdinand Marcelino ang gumawa ng white paper. Naglabas ng white paper na walang pirma. Pero yun ang pinaniwalaan ni Senator Gordon. Si General Albayalde, ano ang ginawa niya? Dininay niya na nagkita kami. Yun ang ano niya. Dininay niya. Yung ipakita yung picture sa kanya, umamin din siya. He claims he cannot remember. Pero, ayan ang ebidensya, yung litrato. At pinagbintangan niya pa ako. Na ako, na-involve ako sa pagkamatay ng Koreanong si Joe Ikbyo. Pati yung smuggle ng AK-47, ibinintang sa akin. At sinasabi pa niya, bakit hindi ko pa inaksyonan? Meron ka ng report, di mo pa inaksyonan. Inaksyonan pa yung report sa akin, yung information na validate ko. Kumuha ako ng report, ibinigay ko sa inyo. Pato De La Rosa, Aaron Aquino, at sa iyo, General Albayalde. Pero wala kayong ginawa. At gusto niyo pang itanggi. Si Wilkins Villanueva,
Classmate ko ito. Kasama ko nag-operate sa Davao. Kinilang niya si Michael Yang na hindi raw involved sa droga. At si Alan Ling nung talk to the people ni Duterte. Sabi niya, nung investigation nung 2004 sa Davao, walang Michael Yang. Talagang walang Michael Yang. Kasi ang investigation, surveillance, nag-start ng October, November hanggang December. Ang participation ni Michael Yang sa Davao is yung tumanggap, siya ang nag-receive ng 2 container ng chemicals at equipment noong August. So talagang hindi namin siya makikita. At nalaman ko lang ang pangalan ni Michael Yang is noong April 2016. Si Alan Lim naman, sabi niya, hindi din involved sa illegal drug. At mayroon daw binigay na certification ng BI. Talagang walang Alan Lim. Kasi ang tunay na pangalan, ang ginamit ni Alan Lim sa Cavite ay Wen Lei Chen. Hindi talagang magtutugma. Tapos, naging expert siya sa photo analysis. Sinabi niya yung picture ng mugshot ni Alan Lim noong 2003 at yung present ng 2016 ay malayo daw dahil lang sa ilong. Hindi sila nag-usap ni Chief Bato de la Rosa kasi si Chief de la Rosa nakausap niya si Michael Lim. Talagang pinagkaisahan nila ako. So, sino yung mga high value doon sa report ko? Si Michael Yang, si Li Wenxiong, Alan Lim, Wen Lei Chen, Ayong, si Johnson Chua, siya yung may-ari. Meron siyang warrant, standing warrant. 2 standing warrant. Si Yan Yishu at Akaan Randy. Ito yung kasama ni Marcelino na nahuli sa loob ng laboratory sa Santa Cruz. Tinulungan nilang madismiss ang kaso nila. Tinulungan ng Administrasyong Duterte madismiss ang kaso ni Marcelino at saka ni Alias Randy. Ito yung mga taong high value target talaga. Pero wala silang ginawa. So ang aking analysis dito is President Rodrigo Roa Duterte, si Bongo Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Aquino, Wilkins Villanueva, Pinota, binibigyan nila ng proteksyon si Michael Yang at si Johnson Chua at Alan C. 2004 pa lang protected na pala itong sila Michael Yang at si Johnson Chua. Hindi malayo na kilala rin ni Presidente Duterte at Bongo itong si Johnson Chua at si Alan C. At ngayong 2016 at hanggang ngayon, ang partner ngayon ni Michael Yang ay si Alan Lim o si Li Wenxiong na involved doon sa drug bust sa Cavite. Inimbestigahan ng AKG. At ngayon, lumalabas na involved sa droga, sa pogo at parmaling. Ito yung mga tao pinotektahan nila. Ngayon po, magbibigay po ako ng aking obserbasyon at assessment dun sa war on drugs. Kasi ang war on drugs is a cover-up. Yung Command Memorandum Circular number 16 o double barrel. Ang pinaka-ano lang niya, ito yung pinaka-mission, intent ng double barrel. The PNP intends to equally address illegal drug problems in the barangays
and at the same time pursue the neutralization. Dito pa lang mali na eh. Dapat dito prosecution of illegal drug personalities as well as the backbone of illegal drug network operating in the country. Ang purpose talaga is to address street level addicts, neutralization, again, neutralization of illegal drug personalities. Dapat yan prosecution kasi ang police ay may sinusunod na escalation use of force. Talaga ang intent, kumbaga is sa lingwahe ng mga uniform service, ang commander intent ng circular double barrel is neutralization, patayin. So ang Pilipinas ng panahon ni Duterte, ang Duterte drug list ay polluted with discrepancy, unverified accusation at built on unvalidated sources. Hindi po ako kasama sa listahan ng Duterte drug list. Wala kami sa listahan ng Duterte drug list, kami nila. Perote, ni Pajardo at ni Liwanag at ang ibang kasamahan ko pa. Puro EJK associated doon sa kunyaring linisin ng karsada. Questionable charges on anyone that speak out against the system. Ako yung pinaka-example dito. Hindi lang ako, marami. Questionable operations. Protecting the Bureau of Customs as the entry point to the large volume of illegal drugs. Kung matatandaan nyo yung floating cocaine in the Philippines water ng 2019. Sabi ni Director General Aquino at that time, yung floating cocaine daw ay decoy o diversionary tactics to mislead the authorities. Sinasabi ng ayaw na raw gamitin ng sindikato ang Bureau of Customs kasi may higpit na raw sa mga ports natin. Pero ang sabi ng Australian Federal Police, yung floating cocaine recovered was said to be a part of the shipment that was thrown out to the sea by the drug syndicate to avoid the apprehension of Australian police. Pangalawa, seizure sa Cavite, sa Alabang at Cavite. February 2019, 2 billion worth shabu sa Cavite. March 19, 2019, 1.1 billion worth of shabu sa Alabang. Both, ang sabi ni DG Aquino, ships side smuggling ng Golden Triangle Syndicate. Ang bilis ng kanyang assessment. Pero noong March 23, 2019, Bureau Customs still intercepted and seized 1.8 billion worth of shabu based from the information shared by the Vietnam authorities. Talagang tinatago nila, pinoprotektahan nila ang Bureau of Customs. Ito ang pinakamaganda example. May 29, PIDEA and BOC conducted a fabricated control delivery. Ito yung abandon na tapioca. May nanalong bidder. Abandon shipment of tapioca. Pina-auction ng BOC. May nanalong bidder. Nilabas ng bidder yung shipment. Sabi ng custom at PIDEA cleared. Walang droga. Pagdating sa bodega, meron lamang droga. Ni-report ng winning bidder ang ginawa ng
BOC at PIDEA kinasuhan yung winning bidder. Pero nagsumbong siguro ang winning bidder kay Senator Lacson kasi meron siyang privilege speech. Ang sabi niya, there was no such operation. It was just a dishonest act to hide the fact that another shipment of illegal drugs passed through Bureau of Customs. Specifically, the BOC held an auction on abandoned tapioca shipment that it was later discovered by winning bidder to have illegal drugs and reported it. Ang galing talaga ng PIDEA at Customs. Second example, lack of action to investigate information about the high-value target. Ito po yung aking report. The target was to pursue neutralization of illegal drug personalities as well as the backbone of illegal drug network operating in the country. Sa totoo lang, may mga report about sa mga drug personalities. Validated siya. Supported pa ng foreign counterparts. Pero walang aksyon na ginawa. There had been no action to prosecute these personalities. Oplan Tokang, talagang failure ang Oplan Tokang. Ang namatay is yung mga maliliit na street pusher. Sasabihin nila ang high value target. Pero mga street pusher, ang nahuhuli. BOC is an open gate to illegal drug shipment. Syndicates are growing business and are protected. So, therefore, Rodrigo Roa Duterte, Bongo, Bato de la Rosa are protecting and are integral to the security of the illegal drug network operating in the country. They allow the entry of large volume of illegal drugs through our ports and supported the syndicates by defending them, targeting those that goes against them and play dumb to true justice. These are my facts based on my personal experiences, information gathered, and assessment as an experienced anti-narcotic operator for 2 decades. To the long gray line, alam kong gusto nyong i-challenge ako. Ang sagot ko sa inyo, all right, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay, salamat Colonel, no. At this juncture, we will ask the members to ask or propound questions to Colonel Acerto. But before we entertain the members, let me just make a clarification, Colonel. Meron lang po ako yung tatanong, no. Kayo po ba ay ever since ay operative na ng Drug Enforcement Group ng PNP? Nagsimula po ako nung sa EDSOT 2000, yung creation ng start po ng creation ng EDSOT, nandun na po ako at naging executive officer ako ng EDSOT hanggang 2011 o 12. Pero kahit po wala na pa EDSOT Santras, ay tumutulong sa anti-illegal drug operation ng PNP. At patuloy din po kung kinakausap ng counterpart kung meron silang mga impormasyon o meron silang itatanong. Hindi po naputol ang aking tulong sa o paggawa ng aking tungkulin lalo na sa kampanya sa illegal drug. Okay. Sabi niyo po sa inyong kwento
na since 2016, naririnig nyo na yung pangalang Michael Yang. Tama po ba yan? Opo. At First time ko po narinig ang pangalang Michael Yang noong April 2016. so 2016 of April, meron na ho kayong impormasyon tungkol sa alleged involvement sa drugs nitong Mr. Michael Yang na ito? Opo. Paano po nyo nakuha yung impormasyon? Paano nyo po na-gather? Binalidate nyo ho ba yung impormasyon? Opo. Nung tanggap ko po yung report ng April 2016 election, nagsimula na po ako mag-validate, magtanong-tanong, kumuha ng impormasyon. At ang sabi kasi nung asset is kasama siya doon sa operation ng Domoy noong 2004. Okay. So, sinek namin yung record namin together with Captain Perote kung sino yung pwede namin makausap na merong involvement sa Domoy raid namin. At medyo natagalan lang po kaming makakuha ng tao na makakausap. Pero nung August 2017, nakakuha po si Lito ng tao. At yun po ay kinausap namin nung August 10 to 12 sa Davao City. Okay. So, yung sinasabi nyo nakausap na tao ni Captain Perote, yan ho yung sinasabi nyong confidential asset. Opo. So, pag sinabi ho bang asset, for the benefit of those who are not privy dun sa asset na term, yung asset ho ba informer? Opo, informant. Okay, sige po. Confidential informant po. Sige, so siya yung confidential asset na sinasabi nyo. Opo. Are you Siya po at- ang nag-confirm are you doon sa unang information ng informant. So sa kanya ho nang galing yung impormasyon na nakalap ninyo na meron pong Michael Yang na involved po sa droga. Ang una pong nagsabi sa akin noon is yung nung April 2016, yung informant number 1, para po malinaw. Informant number 1, sinabi lang si Michael Yang involved sa Davao at laging kasama ni Presidente noong 2016 campaign. Nung August 10 to 12, informant number 2, kinonfirm niya na si Michael Yang ay kasama sa operation sa Davao Lab. At siya rin ang nagsabi na merong itong tato sa likod ng dragon. Yung hubang mga informant na ito buhay pa sa inyong palagay. Sana po. So wala ho buhay kayong pa. idea. Kaya lang po, simula po nung magtaga ako dahil sa pananakot ni Duterte, wala na po akong nakausap dito sa Pilipinas. Yun ho bang confidential asset number 1 na nagbigay sa inyo ng information about Michael Yang, parehas rin ho ba ng impormasyon na nakuha nyo kay informant number 2? Ano ho bang pangalan nito if you are at liberty to disclose this? Alam niyo po, mahirap pong i-disclose yung identity ng informant at baka po mawala na po ng tiwala yung mga gustong tumulong sa ating sibilyan. Naintindihan ko po yun. Pero ang informant number 1, ang sabi niya is si Michael Yang is laging kasama ni then candidate Rodrigo Duterte at ni Bongo. At ang sabi niya is kasama rin yan sa Davao. Ang una pong nagsabi sa akin noon is yung nung April 2016, yung informant number 1, para po malinaw. Informant number 1, sinabi lang si Michael Yang involved sa Davao at laging kasama ni Presidente noong 2016 campaign. Nung
August 10 to 12, informant number 2, kinonfirm niya na si Michael Yang ay kasama sa operation sa Davao Lab. At siya rin ang nagsabi na merong itong tato sa likod ng Dragon. Yung hubang mga informant na ito, buhay pa? Sa inyong palagay? Sana po. So wala ho buhay kayong pa. idea? Kaya lang po, simula mo nung magtaga ako dahil sa pananakot ni Duterte, wala na po akong nakausap dito sa Pilipinas. Yun ho bang confidential asset number 1 na nagbigay sa inyo ng information about Michael Yang, parehas rin ho ba ng impormasyon na nakuha nyo kay informant number 2? Ano ho bang pangalan nito, if you are at liberty to disclose this? Kahit alias lang ho. Nasa abroad po ba kayo ngayon, Mr. Asyata? Ay, Ha? for security reason po. Pasensya na. Alam niyo ho, mahirap pong i-disclose yung identity ng informant at baka po mawala na po ng tiwala yung mga gustong tumulong sa ating sibilyan. Naintindihan ko po yun. Pero ang informant number 1, ang sabi niya is si Michael Yang is laging kasama ni President ni then candidate Rodrigo Duterte at ni Bongo. At ang sabi niya is kasama rin yan sa Davao 2004 laboratory. So dahil kami nagtrabaho sa Davao, meron kaming information sa Davao. So nireview namin yung aming records, tinignan namin kung sino yung pwedeng makakausap doon. At nga nung August, may nakausap si Lito, si Captain Perote. Kaya nagpunta kami ng Davao ni Captain Perote para kausapin yung informant number 2. Okay. Ang sinabi naman ng informant number 2 is in-identify niya si Michael Yang. Pero hindi niya sinabing pangalan ng Michael Yang. Ang sabi niya, itinuro niya doon sa Rock Gallery, sa kariyaan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon? Sir, may tattoo kasing Dragon yan eh. Paano mo naman nalaman? Nakita ko sir eh. Yun ang tawag sa kanya, Dragon. O anong involvement niya doon sa laboratory sa Domo eh. Sir, siya yung tumanggap ng 2 container van at siyang nag-ayos. Yung iba dinala sa Domo, yung iba dinala sa Cagayan de Oro. Pwede ho bang malaman kung alam nyo kung ano yung relasyon nung inyong confidential informant dito kay Michael Yang? Siya ba ay amo ba niya si Michael Yang? Siya ba ay trabahante doon sa sinasabing laboratorio? Ano, pwede ho bang mabigyan nyo kami ng idea? May kinalaman yung mga kumpanya na kung saan ang pangalan ng mga may-ari ay Mr. Michael Yang doon sa kumpanya na nagmamay-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga na meron pong shabu. So gusto lang naming malaman, no? Kagaya nung nabanggit nyo kasi kanina, sinabi nyo na si yung Michael Yang na yan may tattoo sa likod at ang pangalan niya ay Dragon according to your asset. And it appears na dahil alam niya, nakikita niya siguro, naku ba, he must probably be an insider. Siguro, that's the way it operates, di ba? Alam naman po natin yun. So since you're not at liberty to disclose kung sino yung mga pangalan na yun, siguro na lang ano yung relasyon naman nung nabanggit nyo kanina na Mr. Chua, yung Johnson Chua at saka yung Michael Johnson Yang. Chua po. Anong relasyon ng Michael Yang ho at saka yung Johnson Chua? Si Johnson Chua, siya po ang may-ari at nag-finance nung Domoy Shabu Laboratory. Paano nyo po nalaman na siya ang nag-finance? Meron ho ba kayong paper trail? Meron ho ba kayong ebidensya dyan?
na yun po ay resulta ng old-fashioned police intelligence work na assessment ng mga na ginawa namin. Okay. Yun din po ay galing din po sa mga informante. Yan pong si Johnson Chua, nung niraid namin yung Domoy nung December 31, 2004, meron siyang bahay sa Davao City, malapit sa eskwelahan ng Stella Maris. Itong bahay na to ay pinupunta to ni Alan C. Merong nakita namin siya doon pero hindi namin alam ang pangalan niya. Ang gamit ng sasakyan is Pajero. Nung nirate namin nung 31, si Johnson Chua ay dali-daling tumakas. Kumbaga is after a few hours nang nirate namin yung Domoy, si Johnson Chua ay tumakas papuntang Maynila by land. Gamit niya yung kanyang Pajero. Yan ang kwento, ang report sa amin ng asset. Okay. Kaya hindi namin nahuli si Johnson Chua. At tapos, na-identify namin si Johnson Chua dahil yung warehouse sa Cagayan de Oro, siya ang nakalistang lessor. Siya ang nagrenta ng warehouse kung saan nahuli yung mga chemicals. Ito ay nirate ng PIDEA Regional Office 10. Ang nag-rate noon ay ang Regional Director na si Rene Orbe. Okay. Pero ang nakadiscovery nung bodega na yon ay kami rin po. Kaya lang hindi namin siya ni-rate kasi ang thinking namin is babalikan yon para kunin. So, ibinigay namin sa PIDEA 10 noon na bantayan kung sinong kukuha. Kaya lang po, ang nangyari is nainip ang PIDEA Region 10, ni-rate nila nang hindi namin alam. Okay. So, nung ni-rate, nag-file na ng kaso. Pangalan ni Johnson Chua ang nagrenta. Kaya siya na-issuehan ng warrant sa Cagayan de Oro. Okay. Meron ho ba kayong idea ano nangyari doon sa yung sinasabi nyong na facilitate nung Mr. Michael Yang na shipment? Diba, ang sabi nyo kanina, pag sa pagkakatanda ko, yung shipment na yon, isa dineliver sa Cagayan de Oro, yung isang container, at isang container ay dineliver naman po sa Davao. Tama po ba yung pagkakatanda ko? Yung dalawang container po is na-discarga lahat sa Davao City. Sa isang bodega ron nila, bodega ni Alan C. Okay. Tapos, at unti-unti po nilang inililipat sa iba-ibang mga laboratory sa Domoy at sa Cagayan de Oro. Okay. Sige po. Salamat po, Colonel. The members Salamat po. is now Si Alasan Lalita. Congressman Dan Fernandez. Sir Acierto, pwede po bang malaman yung... kanina nadinig ko po, 2 dekada na kayo sa, sa serbisyo. 2 dekada na po kayo. So, noong 2004, involved na ako kayo doon sa Dumoy, no? 2 dekada, so 20 Opo. years. Opo. Have you undergone any lifestyle check na po that was conducted by the Senate before? Meron na po ba kayong ganong na-conduct sa inyong lifestyle check? Alam niyo po, nung kinasuhan po ako doon sa Senate, Opo. na-pros na po yung aming asset. Oo. Ano po, na-freeze po yung asset. Kaya lang po ngayon is Discussion dito about your presentation is so long that we understand yung inyong pong mga sinabi. Basically, yung iba napanood ko na rin po sa Senate hearing, and yung iba may mga bago po ako na dinig ngayon, but we wanted to compare your lifestyle with those that you are accusing of. Basically, kung sasabihin natin sila Michael Yang, we all know that they are affluent, di ba? Affluent po ngayon, at kita po natin yung iba po nilang mga kasamahan. Basically, ako, I do believe that ganon din po sila. And we wanted to compare lamang po yung buhay ninyo sa ngayon, sa buhay nila.
Ako po, yun po yung nais kong malaman sa pagkakataon ito. That's the reason why I'm asking this. I hope you don't mind that I think it's imperative on this representation to find out how much asset was freezed during that time that you have a hearing in the Senate. May we possibly know how much the assets we're talking about? Uulitin ko po, ako po ay simple lang po kami. At simula nung magtago ako, 6 na taon na po, mag-6 na taon na. Wala po akong nakausap. Hindi ko po nakita yung complaint na pinahil sa akin. Hindi ko rin nakita yung freeze order, maski yung lifting ng order. Lagi pong balita lang natatanggap ko. Sige, yun na. Kaya, ulitin ko po, simple lang po kami. Abroad po ba kayo ngayon, Mr. Asyata? Ay, Ha? for security reason po. Pasensya na. Thank you for watching, guys. Just click on my YouTube channel, Al Johnny Rick.